ganyang klaseng musika, natitrigger daw yung natural healing ng ating mga kapatid. Kaya pansin natin yung mga monks, no? Yung mga nagkakatira sa mga monastery, in general sila ay mas healthy. Dahil daw yung sound waves, tsaka yung lyrics, pag nagsama, ang sacred music at yung sound waves, natitrigger daw yung natural na katawan na magpagaling. Kaya yung mga scientists pinabakak din na makinig daw tayo ng mga ganito. At lalong maganda daw pag kinakanta ito sa loob ng simbahan. Bakit po? Sabi ng mga scientists, no, sa acoustics daw, pag pinagsama mo yung Gregorian chant, yung music, tsaka yung acoustic ng simbahan, pansin niya nagre-reverb. Iba yung tunog pag kinakanta sa loob ng simbahan. At dahil napapaligiran ka daw ng healing sound waves, bumibilis yung paggaling ng tao. So kaya pagka natatakot tayo, sa contradiction, ang Gregorian chant daw ay ginawa ni St. Gregory the Great. Yung unang papang tinawag na Gregory, di ba? Leo the 14th. So yung pinakaunang Gregory, idinigta daw sa kanya ng Espiritu Santo kung paano sumunod ng kanta. So dyan nagmula yung mga kanta ito. So yung Gregorian chant na tinatawag natin. Kaya parang kaabtok, no? It gives you a particular sense of peace. Because it is said, according to tradition, that Gregorian chant came directly from God. Tapos isa pa, no? Pag ginagamit yan sa exorcisms, yun si Father Daniel, pinaplay din yan sa mga exorcisms. Kasi pagka tinutog daw yan, lumalaya sa daluting yung mga espiritu na nasa ating paligid. Dahil it is the sacred form of music. Okay po, so next time. So, ang pinigay mo sa akin daw ay Catholic spirituality. Actually, sa mga ako nag-i-ignite din pa, Peter. Sabi ko, kasi na si Seran, tsaka si Sister Sales. Tapos, sabi ko, nakakami na siya sa likod. So, ito na ba, bago yung technique nila? Bago yung format, may gano'n sa lumasara sa likod. Di ba, hindi pa natutok dito sa taas. Buti na tinanong ko yung amin sa next. Ay, nalain yan. Okay, ang inassign mo sa amin ay Catholic spirituality. At siguro po, magandang tanong sa inyong lahat. Ano ba ang pagiging Katoliko? So, in order for us to really study Catholic spirituality, what is it to be Catholic? Ano ba ang nagpapakatoliko sa isang Katoliko? Pag narinig natin yung salitang Katoliko, anong papasok sa ating isip na una? Po? Universal. Oh, pero yung mga pag sinabing Katoliko, ano ba yung papasok sa ating isipan? Simbahan. Anong simbahan? Yung simbahan Katoliko, structure. Pag sinabing Katoliko, ano papasok sa ating isipan? May pare. Mamaya sabihin, bakit may pare? Bakit ganyan? So pag may mas. Pag sinabing Katoliko, ano ba? May lagi tinatawag sa atin ng mga ibang kapatid natin. May Mama Mary, ano ba? May mga rebulto. So usually, pag Katoliko, ito naiisip natin. Kahit mo yung mga Katoliko, may krus, may crucifix. So, pagka tayo Katoliko, ito madalas natin iniisip din. Kahit tayo mga Katoliko. Ngunit mga kapatid, ano ba talaga ang nagpapakatoliko sa mga Katoliko? Tandaan po natin, no? Sign of the Cross, meron lahat ng iba't ibang denomination. Kahit mga Protestante, may mga klase ng Protestante na mayroong sign of the cross. May hindi mga Protestante na mayroong mga statwa, mga santo. Pag pumunta kayo sa England, sa Switzerland, sa Greenland, so forth and so on, yung mga Protestante doon may mga rebulto, may mga painting, okay, sa kalapa, tama, may posisyon. Pero hindi lang po yung limited sa atin. Hindi limited sa atin yung mga larawan, hindi limited sa atin kahit si Mama
Ma'am Mary. Pag pumunta ka sa Unida, di ba? Mas pinaka example, no? Meron dyan sa Taft ba yun? Sa UN, may natin sa UN natin, di ba yun? Yung Unida na tinatawag, United Methodist Church. Kulay ko din sa ibahan ng pag-ano. Pag pumasok ka naman sa pinto, una makikita mo, ano? Larawan. Mayroong malaking stained glass doon na ano yun? Agony in the Garden. Bakit paborito ko yung Agony in the Garden? At si Jesus na paborito naman Methodist yan. Yung mga Agripayano, Protestante sila, hindi ba alam? Hindi sila mga Katoliko, sila yung Protestante. Di ba kung titignan yung mga nila, kung titignan nyo, lahat sila na meron sa atin, meron din sila. Pati misa, meron din sila. Pero what makes the Catholic Church different? May pari din sila. May babae pa nga sila. So what makes the Catholic Church Catholic? And what is it to be Catholic? So in simple terms, next go, to be Catholic is, next, to have a relationship. So madalas ko masasabihin sa atin, ang mga nagtutok sa atin, it is about going to Mass, confession, communion. Pero beyond all these things, no, it boils down to relationship. Relationship with Jesus Christ. Pero not only relationship. Bakit po? Dahil mayroong close relationship, mayroong strained relationship, may iba't ibang klaseng relationship. Diba tayo sa ating mga magulang? Pag hindi tayo masyadong in good terms sa ating magulang, mga bata, strained relationship sa ating parents. Ibig sabihin, hindi lang relationship. Anong klaseng relationship? Next po. Ang hiningi sa atin ay right relationship. And in our faith, it is quite clear how do we have a right relationship with God. So if we go back, balikan natin yung Revelation, balikan natin yung Biblia, balikan natin lahat ng storya sa Biblia, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Numbers, so forth and so on, Isaiah, Jeremiah, Revelation, so forth and so on, Gospel, so forth and so on. Everything is about making a relationship. But what kind of relationship? Right relationship. Because even the pagans have a particular relationship with God, but it is not the right relationship. So sa nagsimula ang pagtatatag ng relasyon ng Diyos, next po tayo. God intends to organize a family. At nakita po natin yan saan nagsimula. Sa aklat ng Genesis. Nagsimula ang covenant kanino? Sino? Okay? Abraham. Bakit po, no? Bible. Ano yung first part? Primordial history. Eh yung tinatawag natin sacred myth. Kailan magsisimula ang history ng Bible? Kay Abraham. At ano po, bakit kasi sabing sacred myth? Dahil ito ay mga kwento na natuturo sa atin ng katotohanan na veiled in particular images. So for example, paano natin nasabi? Paano nasabi na paano nasabi ng Biblia na mayroong unang araw, pero ang tao ay makikreate sa ika-anim na araw na? Ibig sabihin, may mas malalim na meaning yung mga storya na hindi obvious dun sa pagkakasulat. So ibang speaker na yun, huwag natin itakil yun. No? Ibang topics yun. Mahalagang maintindihan natin eventually. Kasi baka tumatagal, magpunta na tayo, nandito tayo sa simbahan, ang understanding pa rin sa creation story, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na rin. So, meron ibang talk para doon. Ibang magtatalk doon mas expert sa Bible. So, magkano tayo ng speaker na doon. Pero, nagsimula
Abraham. Bakit po? Dahil si Abraham ay isang tao na tinawag mula sa Chaldeans, sa Ur of the Chaldees. Hindi siya originally sumasamba kay Yahweh. At anong kwento, tinawag ng Diyos si Abraham upang sabihin sa kanya, Abraham, Abraham. Sa pamamagitan mo ay babasbasan ko ang maraming bansa. Simula ngayon ikaw ay tatawagin Abraham. Mula sa Abraham, naging Abraham. Ang ibig sabihin ng Abraham ay Av, A.B., Father, Raham, of the many. So Hebrew lessons. Abraham. Ibang translation, Great Father. So nagsimula ang lahat sa isang pakikipagkasundo at pakikipagrelasyon kay Abraham. At sa pamamagitan doon ni Abraham ay makikipagrelasyon ang Diyos sa maraming bansa. Doon nagsimula na ang Diyos ay nag-organize ng isang pamilya. At kung mapapansin natin, hindi lang yung covenant niya ay naiwan sa isang tao. Eventually, dumami. Ano po yun, no? Mababasa natin, nagtayo ang Diyos ng isang bansa at yun yung bansang Israel. At sa ang covenant yun, sa Horeb o kaya sa Sinai, ang Diyos ay nagtatag ng isang bansa. Dumami na yung members ng family ng Diyos. Dati si Abraham lang at yung kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng pagtutuloy, sila yung pumapasok sa pamilya ng Diyos. At nung sila yung pupunta sa Egypt, nung sila yung makalaya, tinatag ng Diyos ang kanyang bayang Israel. So, relationship, dumadami yung nilalais ng Diyos na makipagrelasyon sa Kanya. And eventually, darating tayo sa old family of God. Yan, the old family of God. Yung bansang Israel. Nagtatag ang Diyos ng isang pamilya sa pamamagitan ng isang tao. At sino? Nagsimula kay Abraham, pumalat hanggang sa maging isang malaking bansa. Ang tawag sa Panginoon ay Kahal Yahweh. Siguro hindi nga niyo, Kahal Yahweh. Q-A-H-A-L, Kahal Yahweh. Ang ibig sabihin ay bayan ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi natatapos doon ang kwento. Bakit po? Dahil next po, sabi ba ni Jesus, I did not come to abolish the law, but to fulfill it. Next one. Si Jesus ay Diyos, klaro sa atin ang Diyos. At anong ginawa ng Diyos? Bumaba mula sa langit. Nagkatawang tao sa sinapupunan ng isang babae, isang dalaga. Ang pangalan ay Maria. At ano po ang particular na ginawa ng Diyos? Huwag natin kakalimutan mga kapatid ang salita nito. Kung paano ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham, gumawa ng isang pamilya sa aklat ng Genesis. Mababasa natin sa Matthew 16, sasabihin ni Jesus, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Sa Greek ay Ecclesia. Sa Latin, Ecclesia din. At ano ang ibig sabihin ng salita Ecclesia o simbahan o iglesia? Ano ibig sabihin mo? Bayan tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka pwede magtayo lang ng simbahan basta-basta. Hindi ka pwede magtayo ng iglesia basta-basta. Bakit? Dahil kailangan ang Diyos mismo ang magtayo. So what makes the church different from all other churches is
church unique. Hindi tayo tinayo ng kung sino ng tao. Ang nagtayo sa atin ay si Jesus. Hindi kami nagiging proud mo. For 1,992 years, nandiyan na ang simbahan Katoliko. At yung salitang Katoliko, magandang tandaan din. Universal ito sa English. Pero sa philosophy, ano ba yung salitang universal? Sa philosophy, pag sinabing universal, ito yung higher truths. Tama? Katotohanan na hindi magbabago. So in short, in simpler terms, ano ang universal church? Ang tunay na simbahan. So mga kapatid, lalaan natin yung pamilya natin. Dahil ito ay tinawag mismo ng Diyos. Next po. So, Catholic spirituality can be summarized with this question: the purpose of human life. What is the purpose of human life? Sabi ni Saint Ignatius, sabi ng Catechism, to know God, to love God, to serve God. To know God, ano ibig sabihin nun? Mag-aral tayo ng ating pananampalataya. Aralin natin yung laman ng ating pananampalataya para hindi mo tayo maliligaw kung saan-saan. Maganda mo yung citation sa scripture next door. Next door. Tulog next door. Maganda to, no? Sa Roma, sulat ni San Pablo sa mga Roma, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakikinig kung walang mga aral sa Kanya? Kaya nagkaroon ng mga alagad upang ituro ang mga tinuro ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba ang sabi sa Matthew 28, "Pumayo kayo sa lahat ng bansa, gawin silang alagad ko, binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at ituro niyo sa kanila ang lahat ng itinuro ko sa inyo." So hindi lang yung gusto nilang ituro, pero ang sinabi ni Jesus, at ituro niyo sa kanila ang lahat ng itinuro ko sa inyo. Ngunit mga kapatid, sa pagtuturo ng mga alagad, inaaliyahan tayo kilalanin pa ang ating Panginoon Jesucristo. Bakit po? Yung madalang sinabi ko sila, Saint Augustine dyan. Grant me, O Lord, to know and understand whether first to pray to you or to praise you, whether first to call upon you or but to know you or to call upon you. But who can call upon you if they do not know you? For a person who does not know, you may call upon the wrong thing. Next one. It may be that we should call on you in order that we may come to know you. But how then will they call on you whom they have not believed? Or how are they to believe in you without someone preaching? So, huwag tayo mamagtento sa ating kaunting nalalaman. Bakit po? Dahil baka ang tinatawag natin ay figment ng ating imahinasyon. Hindi si Jesus na pinakilala sa atin. Hindi si Jesus na nabuhay maguli. So, constant na pag-aaral. I-develop ang isip. So, to know God entails developing our minds. Catholic spirituality is highly intellectual. Bakit po? Dahil ang puso, hindi yan pwedeng pagtiwalaan. We can only be swayed from all sinasabi sa discernment. Do not decide when you are at the height of your emotions, when you're so high, when you're so low. Always look for the middle ground. And what helps us look at the middle ground is our easy. So to know God, to develop our minds. Study. Read the Bible, read the Catechism, read the documents. Because in those things, we can be sure that what we are believing is true. Not our own interpretations. Because sabi sa Thessalonians, nung
to love God. Dito papasok yung sacraments. At ano yung sacraments? Ito ay picture painting ng the Mass of St. Gregory, kung saan siya nag-imisa, gumalaw yung Kristo doon sa krus. Ang nag-imisa siya. Sa siya sila na. Okay? So the sacraments. In simpler terms, sacraments are sacred signs instituted by Christ effecting grace. Sacred signs instituted by Christ effecting grace. And our understanding of the sacraments is what is different from all other denominations. Bakit po? Kanina din, sinabi na natin, apostolic succession. Ang ating simbahan ay galing sa mga apostol. Kaya yung kapangyarihan ni Jesus ang ginagamit ng mga paring sa pag-perform ng mga sakramento. Sa natin mababasa na sila nag-ordain sa Acts of the Apostles. At ano ang kwento? Nagtawag sila ng 7 deacons. Si Stephen, si Prochorus, si Nicanor, may pang-apat, no? 4 na deacons. At ano ang ginawa? Pinatunan sila ng kamay. Nang patunan sila ng kamay, sila ay naging mga members of the Holy Orders. So kaya nagkakabisa ang mga sakramento dahil sa apostolic succession. Nung pinasa ng mga apostol yung kapangyarihan nila, pinasa doon sa mga kanilang mga kaligan. Kaya mahalaga sa lahat na intindihin natin, mahalaga yung pinakalas na sacrament, Holy Orders. Dahil yung Holy Orders ang nagva-validate sa lahat ng mga ibang sacraments. Kaya di ba sinasabi, di ba? Those sins you forgive are forgiven. Those sins you retain are retained. Hindi yun sinabi sa lahat ng disciples. Kaya yung sinabi yun sa 12 apostles. Sa 11 wala, lang sa Judas. Sa 12 apostles. Sa 11 apostles sinabi yun ng mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, mayroon na silang sacrament of confession. Di ba sa James sasabihin, confess to one another. Ipatawag niyo yung mga paring ng simbahan at sila'y mapahiran ng lahis at papatungan ng kamay. At sila'y madalangin, sila'y mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Anong sacrament yun? Anointing of blood. Savior. At ang isa sa mga well-documented na sacrament sa Scriptures, the Holy Eucharist. Bakit po? Kung mababasa natin, 1 Corinthians 11. 1 Corinthians 11, verse 27. Mababasa natin ito. Sinasabi, at ibinapasa ko sa inyo, sabi ni St. Paul sa salita, ibinapasa ko sa inyo ang mga natutunan namin sa mga narinig namin sa mga apostol. Dahil sa'yo magkakapunan, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya, at sinabing, tanggapin niyo ito, ang kanin, ito ang aking katawan. At sinabi niya sa alak, no? Sabi, ito ang aking dugo, ang bago at walang hanggang. Diba? Tapos may marking si St. Paul doon after, no? Bakit na mabasa from Scripture? Sino may makibalo sa inyo? Nakipon. Huwag natin na natin. Kasi St. Paul. May 1 Corinthians. Simple brother. 1 Corinthians 11 verse 27 onwards. Gusto nila mabasa? Tungkol sa mga pamilya ko ngayon, hindi ko kayo maaari
naniniwala may katotohanan ito. Kailangan pa magkabuod kayo upang makilala kung sino ang mga kapal. Sa inyong pagtitipon, hindi mananako na kinakain ninyo. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay mapagalingan pa sa pagkain ng kanyang dala. Kaya nagugutom ang iba at iba na ay nakakasin. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain ng uminom? O inahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at umiiya ang may hinang? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral talaga ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus kung gawin siya'y pinagkadalo ay tumapot ng tinapay. Nagpasalamat ang pinagpirapila so ito at sinabi, ito ang aking katawan ay niyahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman matapos paghapunan ay nawakan niya ang salaw at sinabi, ang salaw ito ang bagong tipan na pinag-iibay ng aking dugo. Tuwing inilamigin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng salaw ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpalitin niya. So yun, napansin natin kahit sa Bible, so kahit sa Bible, nakasulat na sila ay nagmimisa. Sila ay kumakain ng tinapay at umiinom ng alak. Ang kaibahan ng loob, sabay-sabay sila kumakain at umiinom. Ngayon pinagalitan sila ng Pablo, bakit po? Kasi pag sila umiinom sa alak, sila ay nag-alasing. So, ibig sabihin, dati pala military sila, nag-use na sinunod pa lang. So, sige po, forward po tayo. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng salaw ng Panginoon na di nalalaman ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at umiinom sa salaw. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapaalala ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hato sa kanyang sarili. Magandang warning, no? Kaya sinasabi sa atin na mumumpisal bago umunyo. Dahil kung hindi mo daw pinahalagahan yung, maganda sa English, no? To eat in an unworthy manner, eats and drinks for himself his own judgment. Kaya lagi tayo pinapaalalahanan, suriin ang ating bulhi, suriin ang ating puso. Dahil hindi daw tayo handa sa pagtanggap ng katawan ni Kristo, imbis na nakabubuti sa akin, ito ay nakasasama. Bakit po? No? Ano ba yung salita sa pagtanggap ng hostya? Hindi, yung salita sa pagtanggap ng hostya. Yung ginagawa natin, komunyon. Di ba? Ang salita komunyon, ibig sabihin, nagiging isa yung dalawa. Yung tao na umaakyat at yung Diyos na bumababa, nagiging isa pag tumatanggap ng komunyon. Ibig sabihin, kung mayroon tayong kasalanan sa oras na iyon, ay unworthy sa oras na iyon, ay tawagalan tayo para nagtatalo yung ating espiritu at yung Diyos na mawala. Alam niyo, di ba yung sa St. Paul, di ba? As gold is tried by fire. Yung presensya ng Diyos parang apoy. Yung tao ay ginto. At ano po ang nangyayari sa ginto pagka mayroong impurities? Nag-iibigan. Nasunog. So, yun yung idea ng komunyon at ng umpisa. Kaya lagi sila magkasama. So, dahil ang purpose ng human life ay maging isa sa Diyos. Hindi lang makipagkaibigan sa Diyos. Di ba tinuturo sa atin, makipagkaibigan ka kay Jesus. Pero sa Catholic spirituality, mas malalim. Ang purpose mo ay maging isa kay Kristo. Hindi lang kaibigan, kundi isa. Kaya
Paul, marami talaga siyang mga salitang Biblia, salita. Kaya hangal ninyo. Huwag na yung Tagalog, may ibang translation. No? Pero yung mga bata pa. So kung nabasa tayo sa scriptures, marami tayo babasa ng ganyan kay St. Paul. Okay? So to love God. The purpose of the sacraments is to love God. But the purpose of the sacraments is not only to worship God, but to be one with God. The sacraments are actions of Jesus. Kaya nagdalawin ng iba ang pari. Sa mga sakramento, sa mga liturgies, hindi yung tao yung mayroong initiative. Usually, ang gagawin natin na tayo nagdadasal, initiative natin ang pumunta sa simbahan, mag-board, so forth and so on. But in the sacraments and in the liturgy, baliktad. Tumutulog lang tayo sa tawag ng Diyos. Ang Diyos ang lumalapit sa ating Catholic spirituality. Kakaiba sa pagdalasan natin bilang mga tao. Kakaiba sa mga devotions. Kakaiba din sa mga paghipo sa mga tuon. Dahil ang pinakamahalaga sa simbahan, sa ating pananampalataya, ay yung mga gawain ni Kristo. At ano yun? Yung 7 sacraments. Laluyan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya pagpansin ko natin, no, pag pumunta kayo, sino yung nakapunta ng Italy? Sa Lanciano, Italy, no, pag pumunta tayo doon, makikita natin, no, for so many years, makikita natin yung ano doon, tinapay, naging katawan ng tao. Naging laman ng tao yung ostya. And for so many, for hundreds and hundreds of centuries, hindi na pumulok yung ostya nandun. Di ba tinapay yung ilang taon lang yan, kaya naubos na yan. Pero yung ostya nandun, na tinest ng mga scientists, na pare-pareho sa lahat ng Eucharistic miracle sa buong nandun pa rin sa Lanciano, Italy. Meron din sa Brazil, meron din dito sa Pilipinas, secret ang sa hindi natin na, hindi ko pa pwede sabihin. So meron din sa Pilipinas na nangyari ganyan, yung ostya, naging katawan ng tao. At kung mapapansin natin, hindi yan nangyayari sa ibang denomination. Sa Catholic na. Bakit? Dahil sa Holy, ay sa sacraments, di ba? Baptism, confirmation, Eucharistic, sacraments of initiation. So confession and anointing of the sick, sacraments of healing. Yung dalawang last na sacrament, holy orders and matrimony. So ano ang ginagamit para maging katawan ni Kristo, yung ostya, tinapay at alak. Pero paano yung ginagawa? Sino dapat gumawa? Member ng holy orders. At hindi yun nangyayari sa iba denomination. Yun ang hindi kinabutan. Nakatakot kaya sige mo yung parang agad kung tapos makasalanan siya. Yung akin ako, minsan nagkasalanan yung mga ginagawa. Masakit na sa alatan, tapos maiisip ko lahat yun. Lahat ng bagay na yan, yung mga katotohanan na sinasampalatayaan natin. Tapos sa harap pa, ito ang aking nagkakal, hindi kinabutan ko rin naman. Kasi ano yung kapangyarihan ng Diyos mo kapag sa oras na yun. Sa oras na yun, sabihin ng bagay, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Yung Diyos mo makapangyarihan, yung Diyos mo mabasa sa altar. At hindi ba yung kakakilabot? Yung buhos na sa'yo sa mga puso ng mundo, nasa hambal mo na. Tapos hindi ka pa rin nagpapagong buhay. Sa nakakatakot. Kaya ako talaga kumaganda sa isip ko, Lord, saan ka? Tawagan mo talaga ako, mahilang pari. Ganun lang yun. Okay, to love God. Next po ay to serve God. Bakit po mga kapatid, magkasama lagi yung to love and to serve? Bakit po? Kasi yung loving and serving God, sacraments and service, parang isang barya. Yung barya, nagkakaroon lang ng halaga pag yung dalawang side ay nandun. So, heads and tails. Yung mukha at yung symbol sa likod. Pag puro mukha
hindi pwede. No? Bakit? Peke yung pera. Pag puro tails lang, hindi din pwede. Peke yung pera. Pero din sa Catholic spirituality, hindi pwedeng samba lang tayo ng samba, hindi din pwedeng serve lang tayo ng serve. Bakit po? Dahil pag wala yung isa, yung pera na yung hindi natin pusing na ating pananampalataya ay peke. So kaya napapansin natin, kung diritualize nga natin yan sa misa, bakit pinagkakala yung alak at tubig? It is a reminder of the ancient past nung siguro ng panahon. Nung sinasabing misa ni St. Paul, no? Na ang bagay ay pipili ng isang alak mula sa lahat ng nagdala ng alak. Pag mahirap ang nagdala ng alak, hinahalwa niya ng tubig. Kasi sobrang ayaw. O kaya hanggang ngayon, yung pare, pagka nag-misa, kailangan nalukan ng tubig yung alak. Bilang pag-alala na dapat ang bawat Kristiyano ay naglilingkod sa kapwa. Sa bawat pagtanggap ng katawan ni Kristo, pinapaalala sa atin yun. Na yung katawan ni Kristo ay hindi lamang yung ostya. Yung katawan ni Kristo, tayo din the body of Christ. So pag nag-iisa tayo kay Kristo, nagiging isa din tayo sa lahat ng tumatanggap kay Kristo. Kaya tayo nagiging isa. Doon nagkakaroon ng sense yung one Catholic Church. One Church. Kanina, Apostolic Church, nanggaling tayo sa mga apostol. Kanina yung Holy Church, yung mga sakramento. Yung Catholic Church, simple, ang totoong simbahan. One Holy Catholic Apostolic Church. Okay po? So next. So dito papasok yung salitang religion. Next po tayo. Maganda po yung prayer dun sa misa ni St. Peter and Paul. Kung nagsilang kayo ng 29, ito yung madalinig yung prayer. O God, upon the solemnity of the apostles Peter and Paul, give us the noble and holy joy of this day. Grant we pray that your church may in all things follow the teaching of those to whom she received the beginnings of right religion. Through our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and prays with the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Kung merong right religion, ibig sabihin mayroong wrong religion. Ano po yun? Yung pagsamba lang. O yung pag-aaral lang, o yung pagsaserve lang. Pagkakiwa-kiwalay, yung know, love, and serve. Pag isa lang doon ang binibigyan natin ng pansin, that is wrong religion. What is the right religion? To know God, to love God, to serve God. Kaya nga, religare. At ano ibig sabihin ng religare? Yung religare ay yung ginagamit pang-tali ng walis tingting. Di ba yung walis tingting? Yung walis tingting walang kwenta pag yung mga tingting nakakalat dyan. Nagkakaroon ng nakalaga yung walis tingting kung nakabigkis yung buong yung lahat ng tingting. At ang tawag sa process ng pagbibigkis ay religare. To bind together. Ibig sabihin, to be Catholic is to harness our minds, to enlarge our hearts, and to extend our hands. Integration, to be integral. To have a relationship, the right relationship with Jesus, we need to have integrity. So not only friendship, but communion. Not only worship, but integrity. Kaya, kung tutusin, parang yung Katolik
pinag-isipan mabuti, pinag-unayan mabuti ng mga apostol, ng mga papa, ng mga nakipagdigma kung sino ng panahon para mapunta sa akin yung pananampalataya. Pahalagahan mo natin yung pananampalataya. Bakit? Dahil yung pananampalataya natin ay nagdumanak ng dugo ng mga apostol, ng mga martir, ng iba't ibang mga ari, mga laiko sa iba't ibang panahon ng simbahan. So let's take this seriously. Para naman may talk sa US, sabi doon, just imagine how many Catholics there are in the world. In the world, billions and billions of Catholics in the world. Just imagine if all Catholics will take their faith seriously. Yung billion na tao, kahit yung mga nasa government, kahit yung mga hari, kahit yung mga nasa suburbs, para yung mag-seryoso sa pananampalataya ito. Ano kaya ang mangyayari? Yung change na hinahanap natin na yung mangyayari. So if you want to be the change, take this seriously. And it starts with each one of us. So, next one. Next one. So bilang pagtatapos, no? Next one. Pero ako last na patikim sa inyo, no? Dahil ito yung mga inaaral ng mga panig sa seminary. So this is written in Greek, the original language of the Our Father. So Koine Greek ang tawag dyan. Vulgar Greek, hindi yung formal Greek. Sinulat ang Gospels sa Vulgar Greek. So hindi sa sacred Greek, Vulgar Greek. At ito yung dasal na ituro ng ating Panginoon Kristo in the original written language. Walang original ng Our Father na